At sa punto pong ito, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma, kaugnay po ng ilang mahalagang usapin. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Coloma. Magandang hapon naman sa iyo, Kirby, sa lahat ng ating taga-subaybay. Apo. Sir, matapos pong pagtibayin po yung wealth sharing po sa pagitan po ng gobyerno at ng MILF, ano po ba yung pinakamahalagang aspeto po sa nasabing kasunduan? Ang kasunduan sa aspetong yan ay nagpapatibay sa pagkakaunawaan at pagtitiwala ng bawat panig sa isa't isa upang maisulong yung ng mga hakbang na nararapat para matamo yung ganap na kaunlaran, katahimikan at kaayusan sa sakop ng Bangsamoro. Yan po ang pinakamahalagang kahulugan ng pagkakaroon ng kasunduan sa wealth sharing, sapagkat uusad na po ng gusto yung pagsasagawa ng Basic Law o Organic Act ng Bangsamoro Political Entity. Opo. Sir, marami po ang naguguluhan at gusto pong linawin yung issue naman po kaugnay po dun sa wealth sharing annex na ito. At ano po ba yung kaugnayan po nito sa framework agreement po at sa Bangsamoro Basic Law? Yung wealth sharing po ang nagtatakda ng mga kondisyon na gagabay sa paggamit ng mga pananalapi at ng kikitain ng pamahalaang itatatag doon sa Bangsamoro Political Entity. Batid po natin na napakayaman sa likas na kayamanan ang lupain na sinasakop ng Bangsamoro. Kaya po nagtakda ng mga panuntunan kung paano po ang hatian ng kikitain mula sa pagmimina ng mga metallic minerals, mula sa pagkuha po ng likas na yaman mula sa lupa. Para naman po matulungan ang ating mga kababayan dyan sa lugar na yan na matamo na yung matagal na nilang minimiting kaunlaran ng kanilang rehiyon. Opo. Secretary, nabanggit niyo po yung hatian at napag-usapan din po kamakailan pa sa press conference na 75/25 po yung mangyayari po dito. Sir, paano po ba yung accountability mechanism nito, sir? Well, kasama po dyan sa wealth sharing ay yung power sharing. Yung power sharing po ang nagtatakda ng political structure. Yan po yung tinutukoy nating accountability structure. Dahil yan po ang mekanismo para sa administrasyon ng rehiyon ng Bangsamoro. Kaya kabit-kabit po at nagkakaugnay po lahat ng mga annexes na kasama ng Bangsamoro Framework Agreement. Opo. Sir, meron po ba tayong inaasahan na magiging kasunduan naman po doon po naman sa power sharing po na binabanggit po natin, sir? Tiyak po magaganap yan. Katulad po ng sinabi ni Professor Miriam Coronel Ferrer na pinuno ng ating negotiating panel, malaki po ang posibilidad na matapos po ang dalawa pang annexes na yan bago ang kasalukuyang taon or within the next 6 months, sapagkat sa pagbubukas po ng ating Kongreso ay dapat umusad na rin yung pagbubuo ng isang organic act o basic law na gagabay sa administrasyon ng Bangsamoro Political Entity. Ito pong basic law na to ang magiging paksa ng isang plebisito at kapag inapprove po ng ating mga mamayan sa plebisito ay pwede na po maganap yung mga halalan para sa mga opisyal na mamumuno sa bagong itatatag na Bangsamoro Political Entity. Apo, Secretary, other issue naman po, sir, kaka-propose lang po, o yung update po doon po sa 2014 proposed national budget po natin na naaprobahan po ng Pangulong Aquino. Bukod po doon sa allotment, sir, meron pa po bang ibang update po tungkol po dito, sir? Yung pong buong budget na ang tawag din po dyan ay National Expenditure Program ay isusumiti po sa ating Kongreso sa araw ng Martes. Yung pong unang working day nila pagkatapos ng pagbubukas ng ika-16 na Kongreso, paglalahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation Address sa darating na Lunes, ika-22 ng Hulyo. Ang nilalaman po nito ay yung mga panukalang mga programa na ipapatupad ng lahat ng mga kagawaran ng ehekutibo, ng mga national government agencies, at pati po yung mga programang ipapatupad sa pamagitan ng mga local government units. Pati po yung mga gastusin ng mga government-owned and controlled corporations. So yan po ang kabuuang dokumento na naglalaman ng pananalapi ng buong bansang Pilipinas para
para sa taong 2014. Opo, at bilang panghuli, Secretary, ilang araw na lamang po at nalalapit na po yung State of the Nation po ng Pangulong Aquino. Sir, meron na po bang ibang mga announcement o iba pa pong paghahanda na ginagawa po ng Malacanang? Katulad po ng sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati ng isang gabi, no? Ito po ay isang paraan kung paano maitataas ang antas ng kamulatan at kaalaman ng ating mga kababayan sapagkat dapat po nila maunawaan at maging sangkot sila sa tunay na estado ng ating bansa dahil sila po ay may taya sa kinabukasan ng ating bayan at ng kanilang mga mithiin. Alright, maraming salamat po, Balsad po, Secretary. Magandang araw po sa inyo, si Secretary Sani Coloma ng Presidential Maraming salamat din, Communications Kevin. Operations Office.